Meron tayong tanggap ngayon, isang Redmi 10, Xiaomi Redmi 10, always restarting. Pagawa rin sa atin ng isang vlogger natin, pinaka big time vlogger. Always restarting, re-restart lang po siya. Papakita ko na lang din yung ating video tutorial nito sa Redmi 10, always restarting on logo only. Same pa rin, no? Yung pag-slice. Ito nakabukas na din siya. Hindi naman gano'ng mahigpit na yung kanyang case niya. Pero basta yung slice niya rito, ingatan nyo to. Ipinakaswitch na. Dapat sakto lang sa sides. Ito lang aabutin niya dapat. Mga half miss lang siya. Dahil pwede kasing tamaan to. Hindi pa siya talaga nabubuksan. Intact pa rin yung kanyang seal. Warranty seal yan. Then open na natin, same pa rin siya. Gagawin lang din naman natin yung ating technique kung saan may problema talaga, kung sa power switch ba or sa pyesa na sa motherboard. Kaya makikita natin yan. Same lang din yung pag-open, dahan-dahan lang din yun. Baka masira yung camera niya. Meron siyang isa pang nakatagong screw. And may nag-comment sa atin, no, na gumamit daw ng sa mga ganito kasi, gumamit daw ng plastic spudger para hindi masira yung kanya middle frame. Pwede rin naman. Ang problema lang kasi sa mga ganitong brand nyo, paano mo gagamitan plastic spudger kung hindi mo gagamitan nito ng metal spudger na sobrang nipis. Yan. Kapag nabukan naman yan, open na yan, pwede na yung gamitan ng metal ng plastic spudger yan. Pakita ko sa inyo yung sinasabi ng plastic spudger. Ito yung kaiba ng plastic spudger sa ano niya, tinatawag nating steel spudger, sobrang nipis. Ito naman ninyo. Pwede ito pang angat lang talaga. Like itong ginawa natin kanina, nakaangat na siya. Then, kung hindi pa talaga maiangat ng todo, ito gagamitin natin dyan. Aantan tayo na medyo manipis, saka iaangat. Ganun din sa side nya. Ay binabanggit niya para hindi nagagalosan. Tama rin naman. Pero nga, dahil manipis at bagong bukas, medyo mahirap po talaga yan. Sabihin ko sa inyo, mahirap baklasin talaga. Sa plastic spudger, okay lang yan, pero ingatan lang nyo din to. Inangat natin yung motherboard niya, nakaangat siya. Hindi siya nakakonect sa power switch. Titingnan natin baka kasi may grounded yung power switch. Pero yan, still same pa rin siya. Ginaround lang din natin. Still same yung issue nung problema nung always restarting. Hindi siya nakakontact sa kanya power flex